Marami yung nagtataka, bakit naging involved ako masyado? Yes. Pinaliwanag ko, it all started with Sergeant Gutesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Gutesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli sa ating gobyerno, partikular kay Ombudsman Boying Rimulya, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Gutesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Gutesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Gutesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Gutesa, hindi ganun yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Gutesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Gutesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Gutesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Rimulya, bigyan ng protective custody, hanapin, at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Gutesa at ang kanyang pamilya. Okay, Sis Larissa. Yeah, okay na. Okay. Hindi pa nakuha yung buwan. Yes. Ha? Ayun. So yan, no? Telepono. Yan. Ayan. Lumilipat ba? Pinatong bukas yung pumunta. Telefon. Lumilipat ba? Hello? Ayan, ito ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Nakasama mo. Naginig siya, naginig. Tumawag si Kuya. Pinukumusta ka. Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na binibidyohan ka para may record. May record ka, pinag-record namin. Yan. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa ng ikaw o sila? Sila. Narikot daw na. Sabi-sabihin? O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, pinidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si McLean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Ortiz. Yun lang mong nakalagay doon, ayaw mo dapat normahan. At hindi naman ako bunga ng statement na yun, sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasilip doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun, parang Gitna?
Dahil sa na-12 yung kita ko doon, tapos may upang 24 ang number. Ba't ang haba naman? Eh, sila po ako eh. Pero yung update mo nung una, nandun pa yon. Wala, yung ibang Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Kung pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Ano, idadali daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit? Oo, anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Kaya nga, Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. kaya sabi ko sa'yo ng nakaraan, gusto ko naman gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Kung sakali man, pamantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pamantayin mo na lang sila sa sini. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam po. Plano nila sa akin eh. Hirap. Telepon. So, Secretary Tachita, it was recorded last year pa po. Last year. And that was the last conversation of the wife to Sergeant Odessa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nakikita. Nag-worry ako, hindi ko nakikita. So, sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya, kung pwedeng record ninyo. And, confidentially, nasend sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine. So, parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko alam kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, diba yung sinabi doon, number 1, inibang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitiis ko yan, kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez
And nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his sphere of influence, ay maprotektahan na. Makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, kung siya lang, hindi matatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sinabi niyang kaso, aatras yung kaso sa'yo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. First time. And I hope that this will help Gutesa and his family. Dahil, again, siya ang kakampi ng ombudsman sa kasong to. For the record, sir, buhay po ba si Gutesa o hindi? Ang last na nakuha kong information, ang sabi nila is buhay, and sabi nila kasama daw yung pamilya. As kung saan, hindi ko alam. Pero I'm sure hindi din siya abroad kasi makikita naman sa records kung nag-abroad eh. So you don't know, sir, who is in custody now of Gutesa? Exactly. Hindi ko alam. Hindi ko alam. But definitely, Secretary de Tesor, Gobierno may hawak. Not that you don't know necessarily kung ano yung exact na agency or unit, pero gobyerno po ang may hawak. Nare-recall ninyo before ang kiniklaim ko Marines? Yeah, I was standing by that word. Although ang problema ko kasi, delayed ako eh. What do I mean? Pag sinabi kong nandito siya, wala na siya doon. Pero galing siya doon. Diba? Pag sinabi kong mukhang nandito na siya, so, kasi yung information na nakukuha ko, hindi naman mabilis eh. Hindi naman siya ang kausap ko kaagad or the family. Grabe, parang suspense na to. Grabe, lalo pa si Sally. Ay, tanong kaya. Yes. Di ba before humarap po siya doon sa Senate, paano po siya, sino po kumuha sa kanya, dinala kung saan lugar? Oo. Paano po nangyari? Ano legally ang process? Paano siya nawala? Kasi ang nangyari doon, Wilson, when we were talking, nakaupo kami. Oo. Binasa niya yung kanyang affidavit. Tapos sabi ni Senator Marcoleta, sabi, Sarge, ilagay mo doon sa huling provision yung protective custody. So sabi niya, okay. So kung panoorin niyo yung Senate hearing, sinabi niya na umiling po ako na bigyan ako ng proteksyon ng Senado. Nung in the middle of the hearing, na pinapanood ko siya, nagulat ako, sabi na niya, hindi ko na ho kailangan ng proteksyon ng Senado o proteksyon ng DOJ. Diba ganun yung nangyari? Tapos sabi, tinanong siya ni Senator Bato. Sabi, iba talaga yung Marines. From there, alam ko, napunta siya sa Marine Compound. Kasama nung MC2. Sa pagkakaalam ko ha, MC2. Pagkatapos nun, wala na. Wala na. Hindi. In fact, paglabas pa lang ng Senate, wala na akong alam. Hindi ko na siya namomonitor. Bigla na lang magpaparating ng balita. Pinapasabi sa inyo, ho, nandito ho siya sa ganito. O pinapasabi, nag-save siya dito. Mga ganun na lang. So hindi wala pong information kung sino kumuha sa kanya, saan siya dinala, paano siya Okay, ang kwento, mukhang ang kwento is, nung una, totoong proteksyon. Protect by his former na mga kasama at saka yung unit niya. Okay. And then later on, naging detain na. Na-detain na siya. Pero madaming transfer ha. Hindi lang to isa o dalawa. Pero last update nyo, kung wala kang alam kung One. saan siya exactly. Buwan na. Last update ko, buwan na. Wala ka namang communication sa pamilya. Wala. Again, Kung ano yung whereabouts niya. noong December, Pa yun. nagparating ako dun sa asawa. Sabi ko, pwede bang ilabas ko na to, mag-file na tayo. Ang sabi ng asawa, natatakot siya para sa buhay ni Gutesa. Baka mamaya, pag may lumabas na mga ganito, o lumabas na kung ano man, talagang mapahamak na ang buhay ni Sergeant Gutesa.
Ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.